Magandang gabi po muli sa bawat sa tayo po ay magpatuloy sa gawain ng Panginoon ay manalangin na. Salamat po muli o Diyos sa gabi ito. Salamat po Panginoon sa patuloy na buhay at kalakasan, patuloy na pagkakataon, mga pag-aaral po ng banal na salita, panalangin, pagtulong sa inyo. Samahan niyo po kami sa gabi ito o pumagpala sa maiksing oras ng pag-aaral namin ng banal na salita. Ito yung lahat rin pa muli. Salamat, pagpalaan niyo ang aming live stream. Kayo na rin mga narito. Sa matamis na panampayang sus, ito ay dalating ng pasama. Makit po muna tayo bago tayo mag-aral sa itaon ng Panginoon. Sige po. Tayo po ay magpatuloy sa pag-aaral sa itaon ng Panginoon. Idolok po ang ating mic at tayo tumako sa ating sa ating lesson. Okay na po ba dyan sa ating cellphone? Let's continue our study about the true wealth and wisdom of a godly life. Medyo may po natin ang konti. Itong pag-aaral na ito, di mo matapos-tapos, pero para lalo nating mas maintindihan, sabi yan, ang kabanalan, may kakontentuhan, ay dakilang pakinabang. Sabi niya, Apostle Paul, godliness with contentment is great gain. Sapagkat sabi nga ni Apostle Paul kay Pastor Timothy, sapagkat naparito tayo sa mundong ito, wala tayong anumang nadala, at pinanganak tayong wala. Ibig sabihin tayo lang, hubot-tubad, at alisin tayo sa mundong ito, wala tayong mabibit-bit. Ano man meron tayo sa mundong ito. Aalis tayo na pinanganak tayong wala tayong dala, walang anumang bagay na meron, at alisin tayong wala po. Ano man na meron tayo sa mundong ito, hindi natin madadala sa kabilang buhay. Kaya sabi ni Apostle Paul, verse 8, may pagkain tayo at damit, tayo'y makontento, So, napakahalaga po yung salitang contentment. As Paul said, again, ang contentment, ang kabanalang may kakontentuhan ay hindi lang gain, dakilang pakinabang. So, let's study that verse, Paulit-ulit natin tingnan itong verse ito. The word gain, here, nakarapigara natin yung salitang mga godliness, tingnan natin yung gain. Sa context, it means profit, benefit, or advantage. Tagalog, ito po ay pagsabing gain. Kita, kumbaga sa negosyo, sa itang gain, pagkita, pakinabang, tubo, dagdag, o benepisyo. Parang ganito, pag ako may nag-exercise, nag-basketball ako, ano ba napapakinabangan ko? Ano ba nadadagdag sa akin? Pag ako ay nag-weights, ano ba nadadagdag sa akin? Pag ako ba ay nag-aral, ano ba pakinabang nito sa buhay ko? Pag ako ay nag-business, ano ba ang benefits ito? Pag nagulog ako sa SS, yung health, ano ang benefits? Anong pakinabang? Ano mapapala ko? Nakakabuti ba to o nakakasama? Kumikita ba ako o nakakadagdag ba to o nakakabawas? So, example po niya sa mga pangalan, what's the gain? Ganyan po, pag ginagawa mo sa itang gain. Ano ang kita?
gain experience, magdagdag ng karanasan. Okay. So, sa punto sa mapag-usap, the company aims to gain profit. So, ano ang layunan ng kumpanya na kumita ng tubo? Siyempre, wala namang kumpanya na nagsimula, namuhunan, nag-hire ng mga tauhan na walang pakinabang, walang tubo. No? Okay, so, bibihira yung may taong mayaman na nag-hire ng mga tao at namuhunan siya, hindi siya kumita, namigay siya. Sana may ganong tao, no? Okay, pero I believe Diyos lang po may ganon. Kasi siya nga may-ari ng lahat ng bagay, no? At so, para sa pakinabang ng tao binigay ang mundo, pero nais siya ito'y gamitin ng tama. What's the gain for us? Ano ang pakinabang natin dito? Yan naman sa example naman sa itang gain. So, tingnan natin ito ng medyo mas magandang silip sa King James. Word study ako ng Greek word po tungkol sa salitang gain. Napakaganda po. Katulad nung yan kasi problema ng English word natin eh. Medyo kulang ang kahulugan. Medyo kulang yung mga Tagalog o English sa kahulugan. So dito sa sa Bible, sa King James, siya natin yung salitang gain sa Greek word. Okay, depende ito sa konteksto. Okay. So, yung salitang gain, English sa word ng gain, pakinabang, benepisyo, kita, tubo. Ano ang gamit niya sa English word? May tatlo po siyang gamit, no? Okay, may tatlo pong gamit. Number one, pwedeng financial profit. So, pwedeng sa business. Pwede yung sa business, so financial profit. Okay, financial na pakinabang, tubo, kita. Pangalawa, yung salitang gain, ginamit din sa spiritual advantage. So, pakinabang na spiritual. Yan. So, hindi lang panlupa, hindi lang pera, lalo na doon sa mga bagay na pangkaluluwa, pangkabilang buhay, spiritual advantage. At pangatlo, ito yung medyo nakakatakot, nakahulugan ng salitang gain. It is a personal gain. Personal na pagnanasa o kasakiman. Yan, medyo nakakatakot po ito. Itong kahulugan na to, no? Pero yan po, yan yung halos, pag ginamit sa context ng King James, ito yung tatlong kahulugan pa rin ng salitang gain. Pero meron po siyang apat na Greek word, pag-aralan natin. Sabi dito, sa pagkaunawa natin ang pagkakaiba nung salitang gain, ayon sa King James context, mas malilinawan tayo, no? That the word gain ay ang tinutukoy ito ay pwedeng kung titiratin sa dalawang bagay. Pwede nga sa pakinabang sa negosyo, at pwede rin itong pagpapala or isang patibong trap, halimbawa sa daga, di ba? Sabihin, ito ay isang nakakatakot nga na bagay na trap na parang dagang nahulog sa patibong ng keso na pinampain mo o laso na pinangkain mo. At ang resulta yung kinain yung pagkain na may lason o yung isang patibong na kanyang pinasok ay siya ay mapahamak. So, pwede itong gain, spiritual blessing, may spiritual na pakinabagan, no? Pwedeng palupa o pwedeng spiritual, pero pwede rin itong isang patibong, katulad nga po nung tinutuloy niya personal greed, nakakatakot po ito. Let's look on the Greek word. First is the Greek word of kerdos. Ano po ang kerdos ito? No, makita natin dyan, yung kerdos, it means profit or advantage. Again, the same word, pakinabang. Okay. But, again, it talks about, makita yan, ito daw po yung kerdos, ito yung common noun. Noun po ito, panghalip, panao. Pakinabang. Kasi meron isang verb eh. Tatlong noun, tapos yung isang verb. So, literally, yung salitang kerdos, tumutukoy yan sa profit sa business, sa negosyo, o pwede rin po itong personal advantage or win. Yan, personal advantage or win, no? Personal. Okay. Ano ang mga example ng verse yan? Ito po. So, ginamit niya doon sa Philippians 1:21. No? So, sa Philippians 1:21, yung salitang gain, ay ginamit siya sa, sabi niya Pastor Paul,
Ang mabuhay ay kay Kristo at ang mamatay ay pakinabang. So what is this kind of gain? This is a spiritual gain. So, pero sa tinutulad niya kasi sa itang gain, pakinabang, sa lupa, again, meron nga po itong tungkol sa business, meron to sa spiritual gain, spiritual na, in a sense, parang negosyo rin, pakinabang, pero hindi pang lupa, pagkabilang buhay, no? At yung isa, ay greed, no? Pero hindi po yan totoo dyan. Dito you can see here, Paul talks about a personal advantage or win. Ito ay isang pagkapanalo, no? Personal na pakinabang, makita natin yan, no? Pero hindi ka lugi. Bakit? This is a spiritual gain. Sabi ni Pablo, ang mabuhay ay kay Kristo, ang mamatay pakinabang. Hindi talo, hindi lugi. Kundi panalo, no? It's spiritual personal win. Personal gain. Because, makita natin yan, sabi ni Pastor Paul, nabuhay siya para sa Panginoon. At yung pamumuhay niya sa lupa para sa Diyos, ay, alam niya, kung siya ay nabuhay para sa Panginoon, pananampalataya, pagsunod, paglilingkod, pagbimisyon, pagkakakalwa, and so many things, preaching the gospel, ano bang oras siya matay, hindi po talo, pakinabang, hindi lugi. Kumbaga, kumita pa siya, hindi sa lupa, sa kabilang buhay, hindi talo. Ang buhay niya ay nagamit ng Diyos, ang buhay niya ay binago ng Diyos, ang buhay niya ay naglingkod sa Panginoon. Ang mabuhay ay kay Kristo, at ang mamatay pakinabang. Next, gusto po ito. Ano? Ang ginamit niya sa Philippians 3.7. Silipin na natin yung konti ito. Yan, maganda po ito Philippians 3.7. Kaya gusto po ito yung binanggit ni Paul. Okay. Sabi nga rito, ano? Okay, talo na tayo sa ano? Sabi niya, dito sa Philippians 3. Sabi ni Paul, tayong mga tuli, kausap niya dyan, mga nakakulong po siya, no? Kausap po niya rito yung mga believers ng Panginoon. Sabi niya, tayong mga tuli, sumasamba sa Diyos, sa Espiritu, at nagagalak kay Kristo Jesus, walang pagyayabang sa laman. Tandaan natin, nakakulong si Paul dito, ha? Pag sabi nakakulong, ibig sabihin, alam naman natin buhay na nakakulong, hindi masaya. Pero normally, hindi masaya. Pero bakit siya nakulong? Nakulong po siya sa paglilingkod sa Panginoon. Pero sa kanyang pagkakulong, bakit natin dyan? Sabi niya, sumasamba pa rin siya sa Diyos, at may kagalakan pa rin siya sa Panginoon Jesus, at wala siyang ipinagyayabang. Walang pride. Tinanggal po ng Panginoon yung kayabangan sa buhay niya. Bakit? Sabi sa 4. Hindi nyo po kung ano sabi niya sa 4. Para maintindihan natin yung sabi dito, what things were gained to me, ano yung mga napakinabangan niya, at nung nakay Kristo siya, at ano yung nawala. May mga bagay nawala, pero may mga bagay siyang napakinabangan. Doon siya ay nagtiwala at naglingkod sa Panginoon. Para maintindihan natin yung context, siya po natin. Kaya nga yung buong kwento. Verse 7 yung verse, pero dito sa verse 4. Ano sabi ni Paul on verse 4? Ibig sabihin, iba-iba na yung buhay niya na nasa Panginoon. Sabi niya, kung ako man ay may pagyayabang, nung hindi pa po sila Kristyano, ha? Hindi pa siya alagad ni Kristo. Kung ako may pagyayabang sa laman, mayabang si Paul. Why? Sabi niya, if any other man thinketh that he hath whereof he might trust in the flesh, I more. Parang sasabi niya rito, kung iba tao may pagyayabang, ay mas lalo ako, mas marami siyang pwede ipagyabang. Bakit? Ano po ba meron? Ano po ba si Pablo meron bago siya naging alagad ni Kristo? Verse 5. Tuli siya. Sa ikawalang araw. Siya ay mula sa bansang Israel pinanganak. Siya ay lahi yung Hudyo. Ha? Talagang dugong Hudyo. Ang tribo niya, Benjamites. Lahi ni Benjamin. Talagang isang tunay na Hudyo. Hindi ho siya sampid, ha? Hindi po siya ampon. Kasi meron pang mga naging Hudyo na naampon eh. Okay, naging katulad ng mga nung lahi yun sa time ni Joshua. Basta meron po nun. Gibeonites. Hindi po sila mga tunay na Hudyo, pero naging worshippers sa ni Jehovah.
So, nasama na sa lahi ng Hudyo. Gibeonites po yun. Hindi po siya napatay sa time ni Joshua. Pero si Paul ay talagang galing sa lahi ni Abraham, anak si Isaac, apo niya si Jacob, at si Jacob ay may 12 anak na lalaki, isa na po si Benjamin. Kaya pinagyayabang ito ni Paul, talaga siya ay mga Hudyo, tinetrace nila yung lahi nila, galing sa lahi ni Benjamin, sa tribo ni Benjamin. Mula noon hanggang ngayon, natitrace sa mga Hudyo. Hanggang ngayon, punta ka sa Israel, matitrace sila kung anong lahi sa. Ano pa? Patungkol sa batas. Ano sabi ni Paul? Pariseo. Alam niyo, ibig sabihin, no? Ay, pag sabing Pharisee, ito po, kumbaga sa parang religious, at the same time, political. pag sabing political party, ano ba yung mga sikat na political party sa atin nga ba? Kay PBBM, ano ba yung political party? Wala ba kung nasyonalista, nakalimutan ko na po. Sabihin natin yung group political party ni Pangulong Duterte, ano yun? PDP laban, parang gano'n. Politika at reliyon. Pag sabing Pharisee that time, ito yung isang sekta na may kinalaman mga makapangyarihang sekta ito o grupo ng mga tao na minsan may pakialam sa politika ng bansa Israel at sa reliyon. Kaya nga makikita natin pagdating sa chapter 9, di ba? Remember the story? Chapter 8, pinapatay niya si Stephen. Why? Sino si Stephen? Isang alagad ni Kristo, nangangaral lang naman ng Bible, nangangaral lang ng mabuting balita. Anong ginawa ni Pablo? Pinapatay niya. Bakit niya napagawa yun? Kasi isa sa Pariseo. Meron siyang authority na patayin, kaya sabi sa verse 6, bilang isang Pariseo, matalino po niya sa Bible, mahusay po, may power siya, may position, may influence siya, hindi yung pagkaraniwang, no? Ibig sabihin, hindi ko siya pagkaraniwang tao. Tulad ni Nicodemus. Magaling siya sa Bible, religyoso siya, meron siyang political power, may position siya. At sabi niya sa verse 6, tungkol sa sigasig. Masigasig sa saan. Kaya hindi pa siya alagad ni Kristo rito. Anong ginagawa niya po ito? Ito yung pinagyayabang niya. Kung meron ba ipagyayabang iba, lalo daw siya. Dahil nga siya ay isang Hudyo, isang tunay na lahing Hudyo, by blood, galing sa lahi ni Benjamin. Siya ay Pariseo, pinapapatay niya ang malagad ni Kristo tulad ni Stephen at marami pa sana patungkol sa katuwiran. Ano sabihin niya? Persecuting the church, patungkol sa kanyang katuwiran, touching the law, blameless. Ano sabihin? Alam niyo, mga Pharisee kasi, ang tingin po nila sa sarili nila, sila ay ligtas, sila po ay matino, sila ay banal. Hindi lang sa tingin na, alam nilang batas ng Diyos ni Moses at yun ay sinusunod nila panlabas. Kaya nga po ang Panginoon, tinuligsan yan in Matthew chapter 23. Ano sabi pa sa Matthew 23? Itong mga taong ito, religyoso sa panlabas. Para daw silang mga yun, di ba? Dicho, malinis sa panlabas. Lalo pag araw ng mga patay. Nililinis yan. Pinapuputi, pinipinturahan. Nililinis ang panlabas. Pero nasa loob ng nicho? Bulok, mabahong kalansan, lalo na pagbagong libing. Ganon daw po ang buhay ng mga Pharisee, sabi doon. Ang mga Pharisee, sila po ay religiously, outwardly, mukhang maka-Diyos, banal, pero inwardly, sila ay hypocrites. Religious, bakit natin yan, mayabang, sila po ay hipokrito, sila ay mayroong kamaliang panloob. Panlabas, okay sila, pero inwardly, sila po ay hindi ayos sa Diyos. Kasi nga, ang tingin nila, sila ay nagiging banal sa pagsunod sa batas. Pero sabi ni Paul, pag binasa niyo po ang Bible, alam natin, si Paul, siya ay naligtas sa biyaya ng Diyos. Siya ay makasalanan. Inamin po niya siya ay makasalanan. Sabay sabi niya in verse 7, ito po ang gusto ko, na kaya nga natin. Ano sabi niya? Sabi niya sa verse 7, ano mang pakinabang meron sa akin, bilang isang Pharisee, bilang isang Hudyo. Ano sabi niya? Yabang-yabang niya, pero sa pagyayabang, meron akong mga napakinabangan, meron akong mga bagay na masasabi na na-attain, na dagdag sa akin,
bilang Hudyo, bilang Pariseo, kaya nga pinapatay niya si Stephen. Pero akala niya, tama na siya, okay na siya. Pero sa mata pala ni Kristo, ano siya? Wala. Wala siyang salvation, wala siyang personal relasyon. Bakit? Kasi nga, hindi siya naniniwala kay Kristo before. Siya po ay tagapatay ng Kristyano. Ibig sabihin, galit siya sa aral ni Kristo. Hindi siya sumusunod, hindi siya naniniwala. So, ano sa tingin niya? What things were gained to me, nadagdag sa akin, akala niya, okay niya siya. Pero sa niya, verse 7, ibinila ko itong kawalan. Ibinila niya itong, kumbaga, ito binitawan niya. Lahat ng pinagyayabang niya doon, sabi niya, wala pala. Sabay-sabi niya sa verse 8, walang duda. Binila ko ang lahat ng bagay na kawalan. Lahat na akala niya okay na siya, spiritual gain, akala niya okay na siya, dahil sa kanyang pagiging Pariseo, matino siyang tao, banal, pero pinapapatay yung alagad ni Kristo, galit siya sa araw ni Kristo, pero nung sabi niya, walang duda, binila ko lahat ng bagay na yan, lahat daw yan, yung meron siya before, nakawalan. Para saan? Sa kahusayan ng kaalaman ni Kristo Jesus sa akin. Ibig sabihin, nung makilala niya ang Panginoon, yung aral ng Panginoon, yung mabuting balita si Kristo, at nagpakilala sa kanya ang Panginoon, sabi niya, Saul, bakit mo ko inusik? In chapter 9 of Acts. Sabi niya, Lord, sino ka po ba? Ako yung si Jesus na Panginoon na inuusik mo, yung pinapatay si Stephen. Nagpakilala ng Panginoon sa kanya. Pero narinig niya yung aral ni Stephen. Kaya sabi niya, tinanggap niya aral ni Kristo, pinagtiwalaan niya ang Panginoon, at nagdanas siya ng kawalan. Sabi, I have suffered the loss of all things. Lahat ng meron siya before, nung hindi pa siya alagad ni Kristo, lahat yung binitawan niya. Nawala lahat yan. Nawala. I have suffered the loss of all things. Iniwan niya yan. Binitawan niya. At sabi niya pa dito, binila ko itong mga bagay nito. Akala niya, nakinabang siya. Akala niya, okay siya. Akala niya, kumita siya. Lugi pala siya. Bakit? Sabi niya, dumi lang yan eh. Ano yung dumi? Bagay, may pakinabang yung dumi, napataba. Pero sabi niya dito, dumi, naturally speaking, wala ko yung pakinabang. Lahat ng pinagyayabang niya, spiritually speaking, sa mata ng Diyos, hindi nakapagliligtas, hindi nakakatulong. Kasi ang nakapagliligtas lang si Kristo at ang relasyon mo sapat, yung pananampalataya mo sa ginawa ni Kristo. So, akala niya, kaligtasan yung gawin niya. Religyoso siya, pariseo siya, pinapapatay niya agad ni Kristo, inokontra niya si Kristo at tumaaraw niya, pero akala nga niya kasi okay na siya. Pero, nung nakilala niya ang Panginoon, doon niya lang nalaman, mali pala siya. That I may win Christ. At sabi niya, matagpuan ko at hindi pa rin, gusto matagpuan ako ng Panginoon. Hindi dahil meron ako sariling katuwiran, kabanalan. Sa pamamagitan ng batas, kasi akala niya, ang kaligtasan, paggawa ng batas, pagsunod sa batas. Pero ano sabi niya, ang katuwiran pala ay pagtiwalaan mo si Kristo, ang katuwiran sa pamamagitan ng pananampalataya. Yan. At makilala ko siya, ang kapangyarihan ng pagkabuhay niya, at ang pakikisa ng kanyang suffering, at maging ayon ang buhay ko sa kanyang kamay. Sabihin, ibang-iba na ang buhay ni Paul nung makilala niya ang Panginoon. Tiwala siya, naligtas siya, nabago ang buhay, may suffering man siya, pero hindi siya nag-aalala. Nakulong man siya, kaya sabi niya, diba, ang mabuhay ay kay Kristo, ang mamatay ay pakinabang. Pero nung wala pa siya relasyon kay Kristo, sabi niya, wala kwenta yan, dumi lang po yan. Sabi niya, ibinila ko lahat yan ng kawalan. Sabi niya, kasi kung hindi niya bibitawan yan, hindi niya makikilala si Kristo, at hindi siya maliligtas. Wala siyang panampalataya kay Kristo. Pero nung bintawan po niya, nakita niya, ito ay walang kwenta pala, dumi lang ito. Pupo lang ito. No? Pupo ng hayop o ng tao. At nung binitawan niya yung mga bagay na pinagyayabang niya, doon po siya nagkaroon ng pananampalataya, katwiran sa pamamagitan ni Kristo. Let's continue as we close. Sabi ito, what things were gained to me, those I counted loss for Christ. Sabi pa ng verse 11, Titus 1:11, again, Pastor Paul naman kay Pastor Titus sabi niya, teaching these things which say ought not, for filthy lucre's sake. Dito sa context ito, yung filthy lucres ay, para maintindihan natin din sa itanggi,
Ang tumutukoy daw, dishonest financial profit. Okay, again, no? The salitang gain, dito, gain, spiritual gain with Christ. Gain, spiritual benefits from Christ. Okay. Ano ang benepisyo nung nakilala ni Paul si Kristo? Aba, hindi na buhay siya, na bagong buhay niya, naligtas siya. At ang mamatay, langit. Hindi lugi, hindi kawalan. Sabi pa niya rito, verse 7, bago siya nagkaroon ng relasyon kay Kristo, meron siyang mga dating pinaniniwalaan, pero mali pala, dumi pala, walang kwenta, ang yabang-yabang niya. Pero nung siya kilala niya si Kristo, alam natin, naging humble si Paul. Di ba? Sabi niya, dahil sa biyayan Diyos, ako ay naglilingkod. Sabi niya, napakasama ko palang tao. Diba? Binilang niya lahat niya nakawalan, alang-ala kay Kristo. Now, meron dito yung sasayang teaching things which they ought for filthy lucre's sake. Yung pinabagit ito filthy lucre's, financial gain or profit, pakinabang sa maling paraan, sa maruming paraan. Dito sa verse ito, Apostle Paul warns that word gain, pakinabang, benepisyo, kumita itong mga taong to, nagbigay sa ng babala tungkol sa false teachers. Ano ito mga peke na tagapagturo? No? Ito mga false teachers na to, tumutukoy ito sa number 1, sa verse 11. Teach wrong things for personal gain. Ibig sabihin, may mga tao pala nagtuturo sa mundong ito sa maling dahilan. Anong dahilan? Pera-pera ho. Yan. Totoo po yan, di ba? May mga religion po ngayon, o may mga scammer po ngayon sa negosyo, lalo ngayon sa negosyo. May mga tao sa reliyon o sa negosyo na ang motibo ay personal na pakinabang. O, madasalita, panloloko, pandaraya. Yan. Ano po yan? Kumita sa maruming paraan, sa masamang paraan. Yan. So, pagkuha ng pera sa maling paraan. Pwedeng sa reliyon, pwedeng sa politika, pwedeng sa business. So, si Paul, tinutukoy naman niya dito, yung mga religious leaders, nagtuturo ng mga bagay na para sa pakinabang na marumi o pandaraya, panloloko. Pangalawa, sinasabi pa niya rito ni Paul, no? Yung papalan niya niyan, ito yung mga tao na kung saan nagugulo ang buhay. Pamilya na natuturuan ng maling aral, napapahamak, hindi napapabuti. Politiko, ito yung mga tao nagtuturo, pwedeng reliyon, pwedeng business, na nakakaakit, pero ang totoo, napapahamak itong mga tao to. Kasi ang motibo na nagtuturo, scammer pa niyan, business pa niyan, o reliyon, o politika, may mga tao rito, influencer, para sa social media, na ano ang motibo nila doon sa kanilang ginagawang pagtuturo. Whether religion, whether business, or politics. May motibo sila na masama. Dishonest gain. Okay. Maling pakinabang, maruming pakinabang, panloloko, pandaraya, maling paraan. Kaya nga, anong nangyayari, maraming mga tao napapahamak. Whether sa religion, whether sa business, or whether sa politics, or even sa educational system natin. Maraming mga maling turo dyan, di ba? For example, ito, tinuturo ni LGBT, ito, yung gender and development. Tama ba? Yung God. Sinusulong na po ngayon sa DepEd yan. Ako, natatakot na po. Ayaw na po paawat. Nantindi po. Nakakalukot po, nakatotohanan. Sobra-sobra na po ang epekto ng mga social media influencer. Na talaga pong tahasan na sa Amerika, buti pa nga si Trump, medyo pinigil niya yan. Yung mga influencer ng mga LGBT. Aba, dito sa atin, sinusulong na. Yung pantay na karapatan sa mga LGBT. May karapatan naman ho sila, kaya lang sumusobra na nga po yung kanilang maling influencer. So, may mga nagsusulong, whether in religion, whether in educational system, sa negosyo, o sa politics, they have their own motives, but ano yung pakinabang na gusto na makuha? Nakakabuti ba o nakakasama? Sabi ni Paul, binigyan yung babalay ito sa Titus. Sabi niya, binigyan yung babalayan. May mga nagtuturo dyan na maling tagapagturo. Dapat mapatayin sila. Hindi ko natin magagawa ito sa yung mga tao ng loloko. By the way,
Yung isang sikat ngayon, di ba, na vlogger, si Mangusin, Aka Marcos, di ba, nakulong ngayon. Bakit to? Kasi kinasuhan ni, MG. Kasi MG means, isang vlogger din sikat, si Makagago ang pangalan niya. Di ba? So, nag-away-away po sila at ayun na nga po. Sumasasita, bakit ito nakasuhan si Mangusin? Kasi scammer daw. Daw, ayon sa balita. No? So, may batas po kasi tayo. At kung talagang may mga batas na nasuway, ay siyempre, makukulong ka. So, yun po nangyari po ngayon. No? Hindi ko na po alam yung kan. Sumasasita, meron pang mga social media influencer ngayon na nakakapasok na po sa buhay, sa bahay, sa cellphone natin. Naingat po tayo. Sapagkat marami na pong influencer ngayon na hindi mo na mamalayan, pandaraya na pala, panloloko, pang-brainwash, mapapahama ka na spiritually. No? Whether religion. Filthy locker here, tumutukoy po ito sa mga pera o pakinabang na nakukuha sa maruming paraan. Dishonest. Yun yan. Katulad ng scammer, katulad ng mga sa religion, katulad sa politics, o katulad nga ng mga sa mga education system natin. For example, yung tao tuturo galing sa unggoy. That is di ba? Yan ay immoral teaching. LGBT, di ba? Hindi naman na natin sila pinupulaan. Kaya lang, ang bigat po, lahat na kakaroon na ng mga CR ng, paano daw yung mga, kasi nga, kailangan daw meron ng CR ng sarili ng LGBT. Dalawa lang ang gender, yung tutusin babae at lalaki, yun na lang yung kanan Diyos. Pero ngayon, pinipilit na nila karoon ng sarili. Kasi nga, yung mga transgender o yung nagpapalit, saan daw magsisiya. Confusion po ang nilikha niyang distortion. Yung pangalawa, ng Greek word, yung porya. Ang porya ay paraan ng pagkita. Itong sa itang porya, ang ibig sabihin to ay livelihood or business sa King James. Sa Greek word po ay porya. So, ito ay hindi masama. Yun nga, may mga negosyong matino. So, yun, pagkita, pagtatrabaho. Ito ay tumutukoy sa proseso ng, yun nga, paghanap buhay. Yan. So, may mga hanap buhay na matino. Iba yung scamming. Ano ba ito pag sabi scamming kasi? Peke talaga, panlaro. Kasi maraming mga negosyo talaga na peke. Yun, delikado po yun. Pero yung negosyong matino, tulad nga ng mga ng kapatid natin, yung RM, yung mga product na yun. So that is, a way of earning, porya, the Greek word. So sabi niya, 1 Timothy 6.5, meron siya sabi si Paul dito, sa 1 Timothy 6.5. Okay, ginamit yung, yung Greek word niya, na porya. Okay, ang ginamit niya doon ay porya. Yan, sabi niya rito, perverse disputings of men, ayan, of men of corrupt minds and destitute of the truth, supposing that gain is godliness. Okay, medyo simulan natin dito. Ayan, ito dito. Diba? Sabi niya di Paul, verse 3, kung meron man magtuturo, sabi niya Pastor Timothy Pastor Pablo kay Pastor Timothy, kung meron man magtuturo ng hindi ayon sa katanggap-tanggap ng mga salita, mabubuting salita, wholesome words. Ano yung wholesome words? Yung mga teaching ni Christ in doctrine. Even the words of our Lord Jesus Christ. Pag sabi wholesome words, ito yung mga doctrine. Ito yung mga aral ni Kristo, matino, banal, malinis. Yan, matuwid. Yan. So, at sa doktrina, na ayon sa kabanalan, pagka maka-Diyos. Godliness. So, so sabi ni Paul, binibigyan warning niya, ni Pastor Timothy, okay, Pastor Timothy, ingat ka sa mga tinuturo mo at ingat ka rin sa mga salitang nakaka-influensya. Ito ba ay ayon pa rin sa aral ni Kristo? O ayon sa kabanalan? O ayon na ito sa mga bagay ng mga mundo? Sabi niya, kung may magtuturo na hindi ayon sa aral ni Kristo at hindi ayon sa kabanalan, sabi niya, anong klase tao to? Mayabang? Kapag malaki? Wala siyang nalalaman, knowing nothing, at puro pagtatalo, away. Di ba obvious yan sa mga religion? Di ba? Yung alam niyo din, maraming religion, payabanga, pasikatan. O yung mga dating daan, di ba alam niyo na yan? Hindi na, ayoko na alam
Although patay na ho yun, pero ang dami yung ganyang religion. Mayabang, akala mo alam niya lahat, pero ano ang niliresulta? Puro pagtatanong, puro stripes, away, debate, may inggitan, may away, stripe, pamimintas, railings, illegal surmisings, mga masasamang pananalita po ito. Ano pa? Verse 5. Sabi ni Paul, verse 5, mga baluktot na pagtatalo ng mga bulok na pag-iisip. Ayan, yan ang pisal ko. Mga baluktot na pagtatalo ng mga bulok na pag-iisip. Madalas sa ito po yung mga taong, lalo sa religion, o kahit sa politika, hindi nga, dahil may mga taong nandadayan ng luloko, ito po yung mga taong baluktot ng pag-iisip at walang ginawa kundi makipagdebate. Parang si Marcoleta yun. Kasi di ba tinan yung Constitution, kahit malinaw na, kahit hindi naman tayo abogado di ba? Siya abogado lalo yung mga, di ba? Kaya, di ba, debate yung mga unclos yan. So, pero sabihin, tingnan nyo to. May mga tao, kahit alam na yung obvious na tama, totoo, pero ipipilit pa rin yung mga baluktot na katwiran. Kasi perverse yung baluktot Kasi nungalingan. Bakit? Kasi nga, mahilig sila sa debate kasi nga, bulok na ang pag-iisip. Kahit na baligtad na ang pag-iisip, kahit na mali na, ipipilit pa rin. Bakit sila ganon? Ayun sabi yan, ano yung salita destitute of the truth? Wala yung destitute? Pulube sa katotohanan. Alam nyo, may mga taong, kahit alam yung totoo, ayaw nga tanggapin yung totoo. Ganoon din mga LGBT. Kaya sila sasaktan, kahit alam nila yung tama, ayaw nila sa tama. Mabubuhay sila sa kasinungalingan, mabubuhay sila sa mali, mabubuhay sila sa kasalanan. Sa bandang salita, ayaw nila ang katotohanan, kahit alam nila, iiwan nila yan, tatalikuran nila yan, pulubi sila. So maraming tao, hindi lang pulubi sa pera, pulubi pa sa katotohanan. Destitute. They have knowledge, pwedeng matalinong tao yan, pwedeng reliyosong tao, pero wala silang katotohanan ni Kristo. Pag sabi truth, anong truth? Si Kristo. I am the way, the truth. Ye shall know the truth, and the truth shall set you free. Sabi pa, nasa ba truth? Nasa Bible, na kay Kristo. Kaya pag sabi natin truth, hindi ito aral ko. Aral ito ng Bible, aral ito ni Kristo. Sabi niya, itong mga taong ito na baluktot ang pag-iisip, walang katotohanan, tingnan niyo sabi po ang tingin nila, nakinabang sila doon. Ang tingin nila, banal sila. Ang tingin nila, makadiyos sila. Tingnan niyo warning ni Paul. Supposing that gain is godliness. Gumising ka, di ba? Sabi yan, supposing that gain is godliness. Di ba? Makita niyo, akala ng mga religion na to, matalino sila, may influence sila, may mga naloloko sila, pero wala silang katotohanan, baluktot ang katwiran nila. So, at tingin na niya, matalino kami, marami kami, mayaman kami, maraming naniniwala sa amin. So, tingin nila, banal sila, matino sila, makapangyarihan sila. Pero ano sabi ni Paul on verse 5? Lumayo ka dyan. So, makita natin, sabay sabi ng verse 6, ang makadiyos na kakontentuhan ay dakilang pa. So, may mga tao kasi na gumagamit, may mga tao ngayon sa mundong ito, wala ng contentment. Greed. Ginagamit ang reliyon, ang politika, ang negosyo, sa maling kaparaan. So, meron matinong negosyo, pero huwag mong gamitin yan sa maling kaparaan. Hindi natin balik kaya as I close. Tingnan dyan. Sabi Paul, lumayo ka dyan sa mga bagay yan. Ang makadiyos sa kontentuhan ay dakilang pakinabang. Number 3, kerdainyo. To win or acquire. This is the verb form. Ito daw po yung verb. Kerdainyo. It is used, ang ganda po ito. Yung kerdainyo, ginagamit po yung salitang gain when Jesus speaks about the soul. Tungkol sa kaluluwa. Kasi po, binanggit niya tungkol sa pag-aakay ng kaluluwa sa Panginoon sa pagtuturo ng gospel o mabuting balita ng Kristo. Ano sabi ng Matthew 16:6? Ano sabi ng Panginoon? Ano ang pakinabang? Yan, yung salitang gain. Ano ang mapapala ng tao? Ano mapapakinabangan niya? Kung makuha niya ang lahat ng bagay sa mundo,
If he shall gain the whole world. Makuha niya, makumit niya, malahat, makamit niya, makuha niya. Mapasakan niya. Ha? Habang nasa lupa. Habang nasa lupa, makakuha mo lahat. Pero ano naman ang kapalit nito? And lose his own soul. Di ba, may mga tao na makita natin yan, mapapahamak, talagang napapahamak na yung buhay niya sa lupa, mapapahamak pa yung kaluluwa sa kabila. Kasi nga, si Paul, kung hindi niya iniwan yung paniwala niyang mali, napahamak siya, hindi sa nagamit ng pa. Di ba? At makita natin yan, kasi akala nga niya okay yan sa religion niya. So, yung salitang gain dito ay, dito po yung kerday inyo, no? Ginamit po yan in winning souls or makita natin yan sa kaluluwa. Dito sabi ni Paul in 1 Corinthians 9:19, yet have I made myself servant unto all. Yan. Sabi ni Paul, ako ay naging alipin para sa lahat. Bakit? That I may gain the more. Yan. Sabi niya, nakilala niya ang Panginoon, naglingkod siya sa lahat ng tao, ay naglingkod siya. Bakit? Ang goal niya ay marami siyang mga tao maakay sa pan. That I might gain the more. Yan. So, Lonexia, the last Greek word, the Greek word referring to excessive desire or greed. Ito po yung nakakatakot. So, yung salitang Lonexia ay tumutukoy po yan sa sobrang pagnanais o pag-iimbot, paghahangad, kasakiman. Yan. Okay. Kaya sabi niya sa 1 Timothy 6:9, ginamit po yan sa itang gain na yan dito sa verse 9. Sabi niya, Paul, silang mga yumaman ay nahulog sa patibo, sa tukso at patibong at sa mga kamangmangan at may mga kasakitan, mga pagnanasang nagpapahirap o nagpapasakit sa kanya. Na sila ay inaakay, na parang natatangay, drone. Saan? Sa kapahamakan at sa kapahamakan at perdition, no? Perdition. Kapahamakan din yan. Perdition. So, makita natin yan. Dito, binanggit ni Paul sa itang gain, yung sinasabi niya dito na nakakatakot niya. Plonexia po yan. So, yung salitang plonexia, sobrang pagnanais, kasakiman, pag-iimbot, na kung saan ay pwede ka mapahamak. Sinitutukoy dito ni Paul in verse 10. Actually, binanggit din sa Colossians 5. Sawayin nyo ang mga bahagi. Yung sa itang members ito, hindi tao. Yung bahagi ng katawan. Habang nasa lupa ka, ano yan? Pag ang katawan mo sa magagamit, pakikiapid ba? Karunihan? Hindi maayos na pagdanasa? Maruming concupiscence, pagdanais? Pagpapaimbot? Pag-iimbot? Na yun daw ay Diyos-Diyosan. So pag sabi natin Diyos-Diyosan, hindi lang po ito yung mga bagay na siyasamba ng tao. Pati na po yung hinahangad mo. Kaya sabi ni Paul, di ba? Modern translations of this is like greed, avarice, or covetousness. Kasakiman, kasakiman, makita natin, no? Pagdanasa, teka, nalayo. Okay. So pagdanasa, okay. Sige. Kaya, pagnanasa, pag-imbot, o paghangad. So, makita natin dyan, covetousness. Kaya, bakit sinabi ni Paul on verse 10, di ba? Ayan. Sabihin dyan, ang ugat, ang pagmamahal sa pera, ang ugat ng lahat ng kasamaan. Na yan ang hinangad. Yan. Yun yung salitang, ano yun, yung Greek word na, yung plonexia. Sobrang paghihangad, kasakiman, pag-iimbot. Kaya dito, bakit ina-warning ni Paul paulit-ulit? Sabihin dyan, yung mga yuyaman sa mundo, wala masamang yumaman sa mundo, pero kung ang hangad mo lang yumaman ka, mag-ingat ka. Bakit sabi dyan? Pag pinagpala pa, mag-ingat ka sapagkat yung mga yumaman ay, pag hindi naging maingat ang puso niya, mahulog sa mga tukso, patibong, at mga kamangmangan, at sinasaktan mo sarili mo, hurtfulness. May mga taong napapahama, katulad ni Judas, marami pa. Sapagkat ang pag-ibig sa pera ay ang ugat ng lahat ng kasamaan, na maraming naghahangad yan, at marami ay nagkamali
sa pananampalataya at sinaktan ng sarili, pierce themselves. Sinasaktan mo pala ang sarili mo at ang resulta niyan, may kalungkutan. So, ingat po tayo. 4 na Greek word, we will continue to listen this, learn this. Kaya nga, bakit siya sabi ni Paul, maliwanag po, on that context, godliness with contentment is great gain. Ang makadiyos daw, nakakontentuhan, ay hindi lang gain, great gain pa. So, kailangan natin ng gain. Pero ano ang ginagain mo? Si Paul, pero may pakinabang na panlupa, business, may pakinabang na spiritual, for to live is Christ and to die is gain. Pero may pangatlong gain na nakakatakot. Ano ito? Ito na yung covetousness, greed, excessive, na maraming napapahamak. Kaya nga whether politics, di ba? Kaya nga yung corruption sa politika, ang tindi. Corruption sa religion, ang tindi. Di ba? So, pati na sa education system natin, nagkakaroon ng corruption. Di ba? Kasi yung mga, ano yung goal, ano yung desire, ano yung purpose. So, ito po yung mga bagay na, sinasabi ni Paul kay Timothy, mag-ingat ka. Sabihan mo yung mga taong yumayaman. Yung mga taong yumayaman ay mag-ingat dahil may mga tukso, maraming patibong. Kaya bakit sabi pa, di ba? No man can serve two masters. Ano sabi niya? Ang kung nasa ng puso mo, nandun ang iyong kayamanan. Bakit kaya siya sabi na pa? Kasi, ano ba, hanggang ng puso mo? Yumaman lang? Mahalin ng Diyos? O mahalin ng mundo? So, sabi pa, di ba? Bakit siya may warning? Ani ng tao, makuha niya lahat ng bagay sa mundo ito, mapahamak naman kaluhan niya. O saan ba ito pagpapalit? Sabi ng Panginoon. Di ba? Kaya sabi ng Satanas, di ba? Sambahin, bibigay ko sa yung mundong ito. Sambahin mo lang ako. Bakit yan nasabi sa Satanas sa Panginoon? Yapang ni Satanas, yun. Kasi, ang mundong ito ay, ang may control nito, yung evil system ni Satanas. Kaya bakit sinabi rin ni Juan, love not the world, neither the things that are in the world. The love of the Father is not in them. Mag-aaralan na yan sa Sunday. We will continue to study that forbidden love or dangerous kind of love. Let's pray. Lord, salamat sa ita mo. Tulungan niyo po kami. Bigyan niyo kami pag-unawa sa ita mo. Bigyan niyo po kami ng tamang kaalaman, tamang katotohanan, at bantayan niyo po kami. Ingatan niyo po kami. Samahan niyo po kami, Panginoon, dahil ang puso namin ay pwedeng madaya ng kaway, ng laman, ng mundong ito. Maraming nag-influence sa mundo ito. Maraming traps sa Satanas. Maraming tukso, maraming patibok. Katulad ni Lot, bumagsak sa maling paghahangad. Hinanap niya ang mas maraming pera at pakinabang na wala sanang masama dahil gusto lang naman niya umasenso sa kanyang pamilya. Pero sa kanyang paglayo kay Abraham, ang nangyari ay mas minahal niya ang pera at napahamak ang kanyang pamilya at ang lahat ng ito ay nasunog doon sa Sodom at Gomorrah sapagkat nabuhay na po siya sa kasalanan. Salamat, niligtas niyo pa rin siya. Salamat, pinatawad niyo pa rin siya. Salamat, minahal niyo pa rin siya. Pero nakita namin ang masamang epekto sa kanyang pamilya. Nakinabang siya sa pera pero nawala ito dahil po sa kanyang masamang pamumuhay. Tulungan niyo kami, Panginoon, bantayan niyo po kami. Gusto niyo pagpalain kami materially, pero hindi niyo kami nais mahalin namin ang pera o sambay namin ito. Tulungan niyo kami makontento, mabuhay na may kabanalan, sapagkat merong mga spiritual gain. At ang spiritual gain ay ang mabuhay para sa inyo, gawin namin ang kalooban mo, at kami ay patuloy na makontento at mabuhay na may kabanalan, at sapagkat alam namin niligtas mo kami, pinatawad mo kami. Dahil sa kaming gamitin sa mundo to, paglingkod sa inyo, mahalin ang kalwa, mahalin ang mga kalooban nyo, at huwag mahalin ang mundong ito o mga bagay na maglalayo sa amin sa pag-ibig sa inyo. Sabayan nyo po kami, inisin yung buhay namin, ayusin yung buhay namin. Lalo mga member ng Living Life, paglahan nyo kami, bantayan nyo po kami, at kung ano man ang mga plano nyo pa sa Living Life, gamitin nyo kami, Panginoon, matuloy ka mapag-pray ng mga lalaki at babae, maglilingkod sa inyo. Bukasyon ng mga gawain po sa La Union man, sa Baguio, o sa Sri Lanka, Panginoon, dito sa Talavera, tulungan niyo po kami, gamitin niyo po ay namin.
for spiritual gain. Help us to be like Paul, mabuhay kay Kristo, mamatay. Alam namin hindi sayang dahil may pangako kang langit pa. Sa awang biyaya nyo, naligtas kami. Kaya nais nyo kami gamitin para sa inyo. Panahin nyo po, gamitin nyo po ang buhay namin at sinasatin nyo po ang aming bansa at linisin nyo po kami. Salamat pa muli sa gabi ito. Magpanahin nyo sa itanyo sa aming sosalit. Kaya dahil po pabalik, pasahan sa gabi ito, ang kami sa pangalan ng Jesus. Ng gabi po, see you on Sunday. God bless po.